Ayan, magandang araw sa inyong lahat mga ka-economics. Si Sir Paulo ulit, no? Ating tatalakayin ngayon ay isa sa medyo nakakalitong topic, yung paglipat ng kurba ng demand. So tara, simulan natin. So ito ang ating mga lesson objective sa araw na to. Siguro i-post nyo na lang, no? Para makita nyo. Okay, so simulan na natin. Sa tanda natin, no, na ipapakita sa tatlong paraan ang konsepto ng demand. Una ay ang demand schedule, sunod ay demand curve, at syempre ay ang tinatawag nating demand function. Pero focus tayo sa demand curve. Ano nga ba ang demand curve? Ang grafikong paglalarawan ng relasyon ng presyo at ng demand ay sa batas ng demand. No? Ito ay nagpapakita ng relasyon ng dalawa. Ito ang example ng isang demand schedule. So makikita natin dito mula sa una pababa na habang tumataas ang presyo ay bumababa ang demand. At yun ay ang ating batas ng demand. Ngayon, ito naman ay ang tinatawag nating demand curve. So ibig sabihin, etong data dito ay ito rin naman. Inilagay lang natin siya sa kurba or sa graph. Sa inyong mga mag-aaral, mas ginagamit niyo yung term na graph. Okay? So, ano ba ang meron sa graph? So, ang ating susunod ay ang paglalarawan sa paggalaw ng demand. Kapag ang demand ay nagbabago base sa presyo, meron tayong tinatawag na movement along the line. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Nagpapalipat-lipat ka lang dito sa linyang ito. Halimbawa, meron kang 6 na presyo. Ang demand mo ay 0. Okay? So, kaya naman kung meron kang 3 piso, ang demand mo ay 3. So, ibig sabihin, nagpapalipat-lipat ka lang dito sa mga tuldok na to. So, kung ang dahilan ng pagbabago ng demand ay dahil sa presyo, magpapalipat-lipat lang siya dito sa linyang ito. At ang tawag natin dito ay ang movement along the line. Okay? Okay. So, paano kung ang kurba ng demand ay nagbago? Ay, hindi. Ang demand ay nagbago. Hindi dahil sa presyo, kundi sa mga salik maliban sa presyo. So, naalala nyo pa ba kung ano yung mga salik na yon? Sige nga, tandaan nyo nga. So, ang mga salik na yon ay, halimbawa, kita, okasyon, uh, inaasahan, okay? So, mga 6 yan eh. Okay. Ngayon, kapag yung isa sa mga yan ang dahilan ng pagbabago ng demand, ibig sabihin, hindi nagbago yung presyo pero tumaas o bumaba ang demand. So, paano natin ito ipapakita sa isang grafikong paglalarawan? For example, tingnan nga natin dito. Ang mangyayari ay magkakaroon ka ng pangalawang kurba o tinatawag natin ay shifting of the demand curve. Paano ba nangyayari yun? Ito na. Bilisan lang natin. For example, meron kang 3 pesos at ang demand mo ay 30. Okay? So, kita-kita naman dyan sa graph. Paano kung nagbago ang demand? From 30 pieces, naging 40 ang QD mo. Ibig sabihin, tumaas ang demand. So, yan. Yung pangalawang green. So, ipaplat natin yan. Doon pa rin sa 3 pesos nakatapat, pero 40 na ang demand. And after that, guguhitan lang natin. Okay? Yan. So, makikita natin dito, no? Mula sa D1, yung arrow ay nakatutok na papuntang D2. Okay? Ibig sabihin, lumipat ang kurba sa kanan. Okay? Anong maaari nating mahinuha dito? Na kapag ang presyo ay hindi nagbago pero ang demand ay tumaas, ang kurba ng demand ay lilipat sa kanan or tataas. Or sa ibang libro, tataas ang kurba or tataas ang demand. So, lagi nating tandaan, kapag ang demand ay tumaas habang ang presyo ay nananatili,
ang kurba ng demand ay lilipat sa kanan. Paano naman kung baliktad, no? Balik natin tong ₱3 and 30 demand. Paano kung sa halagang ₱3 bumaba ang demand from 30 naging 20? So ilalagay ko yung tuldok. Ayan. Ayan na yung bagong demand pero ₱3 pa rin. So same lang ng process kanina. Guhitan mo lang ulit, no? Pantayin mo. So ibig sabihin, babawasan mo ng tig sa 10 ang demand kada presyo from the previous demand schedule. So ganyan ang magiging itsura niya. So parang yung dating 4 pesos na meron 20 demand, 10 demand na lang ngayon. Diba? Pag, nag, pag nagtutok tayo dyan. So ngayon, ang kurba, mula D1, pumuntang D2, lumipat sa kaliwa. So ibig sabihin, or kaliwa, or sa ibang libro, bumaba. Yan. So ibig sabihin, kapag ang demand ay bumaba habang ang presyo ay nananatili, ang kurba ng demand ay lilipat sa kaliwa. Ayan. So kapag ang demand ay bumaba habang ang presyo ay nananatili, ibig sabihin walang nagbago sa presyo, ang kurba ng demand ay lilipat sa kaliwa. So sa tunay na buhay, lahat tayo ay naapektuhan ng paggalaw at pagbabago ng kurba ng demand. So yung mga desisyon natin bilang mamimili, kung bibili ba tayo ng mas marami, mas kaunti, o lilipat sa ibang produkto, ay nakasalalay hindi lang sa presyo kundi pati sa ating kita, panlasa, panahon at iba pang salik. At itong mga salik na to ay nagre-resulta sa pagkakaroon ng pangalawang kurba ng demand. Okay? So ito ay maaaring lumipat sa kanan kung tumaas ang demand at lumipat sa kaliwa kung bumaba ang demand habang ang presyo ay nananatili. So hindi na tayo ceteris paribus dito. So para kayo ay makapag-practice, tignan natin. Ito ang konting gawain. Ilagay nyo lang kung lumipat sa kanan o kaliwa at iguhit ang graph. No? So yun lang. Maraming salamat at sana may natutunan tayo at nawala ang pagkalito ng mga mag-aaral. So kung mayroon man kayong hindi naiintindihan, mag-comment lang kayo dito. Try nating solusyonan. So maraming salamat.